So, bago ko iwanan yung logarithms, no? Kasi babalik na tayo dun sa calculus yung logarithmic differentiation tsaka exponential differentiation. So, walang problema kung lag. Kasi lahat naman ng programming languages is may lag na function. No? From Turbo Pascal, C++ or CPP, diba? Walang problema pag lag. Paano kung anti-lag at saka natural logarithm ang hahanapin mo? Walang problema sa calculator. Sa scientific calculator dahil given given yung ln, may boto na ln. Sa programming languages ba, meron ba silang ln na function? Wala sa library sila yung ln o yung natural logarithms. Wala sa nila yung natural logarithms and wala yung ln sa kanila at saka yung anti-logarithm. Yun, wala silang anti-lag. Paano kung yung process is nire-require yung anti-lag? Paano yun? So, binalikan ko na yung madali na lang, no? Pag anti-lag, i-erase mo yung number na given, yun yung exponent, tapos 10 raised to kung ano yung given. Kung ano yung given, yun yung exponent din, 10 raised to, so kung anong number yun. Yun yung anti-lag. Okay? Kung titignan nyo yung logarithmic table, titignan nyo yung anti-lag table, ang value niya is from 10 to 0.99. Okay? See? 10 to 0.99. So, 10 hanggang 0.99 meron yun. So, kung ako magpo-program, yun na lang ang gagawin ko. And, yung E. Okay? Kung visual, ayun na yun. Kung E, kasi constant yan, magde-declare na lang ako ng constant. Diba? Kung gagamitin ko yung E, in case I wanna use yung E, i-declare ko yung E as constant. Pwede naman yun. So, ano yung value ng E? 2.71828. So, yun yung E ko. I-declare ko small letter E is equal to 2.71 at 2.71828. Yun na yun. Pero yung anti-log talaga, paano pag wala yung anti-log? Kasi sa scientific calculator, may natural lag sa scientific calculator. Sa programming languages na alam ko, wala. So, paano yun? Parang yung square root, di ba? Square root lang yung given. So, walang problema pag square root. Paano pag cube root? Paano ang ibang way na pagkuha ng square root? Di ba yung square root is raised to 1/2? So, pwede nyo siyang i-raise sa 1/2. Kung cube root, raised to 1/3. So, yun, pag pupunta tayo sa log, ito yun. Lalo na pag anti-logarithm ang gagamitin nyo. Kasi sa calculator, scientific, meron tayong tinatawag na ln, lowaton. So, walang problema dun. E yun E raised to a certain power. Yung E is 2.71. Di ba? Raise mo dun sa number na yun. Kasi meron sa calculator na 10 raised to x. Di ba? Yung pala yun. Anti-log pala yung 10 raised to x na yun. Naalala ko, may calculator ako dati. Scientific calculator, 10 raised to x is anti-log pala yun. Di ba? Pag sinecond function mo o yung shift, 10 raised to x pala. Paano pag itatranslate mo into a computer program? Diba? Paano pag papagawin ka ng ganun? At babayaran ka. Kaya sabihin mo bayaran ka ng, sabihin na natin, diba? Kung talagang kailangan ng estudyante, bayaran ka 10,000. Mukha ka lang logarithmic, yung anti-lag. 10,000 babayad sa'yo. Halimbawa lang, hypothetical, 10,000. Kung talagang kailangan nila, willing silang magbayad. Tatanggihan mo yung 10,000 na yun dahil lang sa
hindi mo alam yung ano, sasabihin mo, humanap na lang ngayon ng iba kasi, marami akong ginagawa. Pero ang totoo, baka hindi mo alam. So, yun ang sasabihin nyo, marami kayong ginagawa, pero yung totoo is hindi nyo alam. Iniiwasan nyo lang, kasi pagka nalaman nila, or sige, hindi nyo alam, tinanggap nyo, doon nyo palang pag-aaralan. So, yun yung mali. So, kailangan ready na kayo sa mga di ba? Maging mabusisi kayo. Kasi, kagaya nung natural log, meron sa scientific calculator, pero wala sa programming languages. Yung cube root, wala sa scientific calculator yan. May calculator na may cube root, may square root. Fourth root, wala. Paano kung wala, di ba? So, babalik ka dun sa manual process. So, yung manual process na mga ganyan, ito. So, bago ko man lang iwan, ito na ako. So, yun lang po.